Amen. Sige po, minsan pa, palakpakan natin ang Diyos na buhay yung malakas. Amen. Na-bless po ba ang bawat isa sa ating pag-worship sa ating Panginoon? Amen po ba? So ngayong umaga po mga kapatid, hayaan natin na ang Panginoong Hesus ay kumilos sa ating mga buhay. Yung mga cellphone natin, yung mga katabi natin, wag po muna nating i-entertain. Okay po ba yon? Sige, minsan ba palakpakan natin ang Diyos na buhay. Ang tanging salita ng Diyos ang makakapag-transform ng buhay ng tao. Kaya napakahalaga po every Sunday pag nandito tayo, makikinig tayo. Amen. Sige po. Minsan pa, tayo tumayo. Basahin po natin ang ating talata ngayong umagang ito. Ephesians 2 verse 1 to 10. Salit-salitan po tayo ulit. Ephesians 2 verse 1 to 10. Sabi po dito, sa verse 1, and you were dead in the trespasses and sins. Verse 2 kayo po. Verse 3, among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and we were by nature children of wrath like the rest of mankind. Verse 4, kayo po. Verse 5, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. Verse 6. Verse 7, so that in the coming ages, He might show the immeasurable riches of His grace in kindness toward us in Christ Jesus. Verse 8. 9, not a result of works, so that no one may boast. And 10, sabay-sabay po tayo. For we are His workmanship, created in Christ Jesus, for good works which God prepared beforehand that we should walk in them. Saglit po tayong imuko at manalangin. Yes, Father God, we thank you, we glorify you, Lord God. Panginoon, dalangin po namin ngayong umagang ito, samahan niyo po kami. Samahan po kami ng banal na Espiritu, Panginoon, na maunawaan po namin, Panginoon, na we are saved for a purpose ngayong umagang ito, Panginoon. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na tanging kayo lamang po ang aming maitaas at tanging pangalan nyo lamang po ang aming maiparangal sa umagang ito, Lord God. Muli, Panginoon, let your will be done. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Amen. Parang wala intro ko dito. Wala. Joy, may intro dyan? May intro? Wala. Nawala yung intro. So yun po, mga kapatid, bago tayo mag-umpisa, gusto ko lang magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Dahil itong dumaan na week, sobrang struggle kami. So, usapan nga namin ng aking misis na every time na ako yung naka-assign mag-preach, talagang tumitindi yung yung kami po ay nagkakasakit. Kahit si Libay ngayon po ay meron po siyang lagnat, sipon at ubo. Balit 3 gabi na po kaming puyat. Pero by the grace of God, sa kanyang kabutihan, kami po ngayon ay victorious. Nandito kami. Kaya gusto kong ipagpasalamat din sa Panginoon. At gayon din po kayo mga kapatid, you are victorious. Amen po ba? Naniniwala kayo doon? At kayo po ngayong umagang ito ay nandito dahil may purpose ang Panginoon sa buhay nyo. Amen po ba? So, ang title po natin this morning is Saved for a Purpose. Kayo po ba ay saved? Naniniwala din po ba kayo na may purpose ang inyong ang pagkaligtas sa inyo ng Panginoon? Amen. So, yun po yung ating pag-uusapan ngayong umagang ito. So, for our intro, nawala po ang aking intro. Saglit lamang po. Ayun. Sabi po dito sa aking intro, number 1, during his time, si Paul po, mga kapatid, ang nagsulat nitong Ephesians 2 verse 1 to 10. Sabi po, during his time in jail, Paul sent a passionate letter to church
at Ephesus. Si Paul po ang nagsulat nito at habang siya po ay nagsusulat ng letter na ito para sa church ng Ephesus, siya po ay nakakulong. Amen. In it, he addressed the Gentile believers specifically stressing their full adoption into God's family and their equality with the Jewish believers. So meron po kasing issue, bawat letter ni Paul sa mga churches, meron po siyang dinidil na mga issue sa mga churches. At dito po sa Ephesians, isa po dito yung pagiging divided ng Church of Ephesians. Kasi po mga kapatid, dito po sa Ephesian Church, may mga Jewish Christian at meron pong mga Gentile Christian. Pag sinabi mong Gentile, hindi po sila mga Hudyo. At yung mga Jewish po, pinipilit nila, oy, dapat magpatuloy din kayo. Dapat gawin nyo itong mga ginagawa naming offering, itong mga ginagawa naming mga tradition, dapat gawin nyo to mga Gentile. Kaya yun po, nagkakaroon po sila ng division. Kaya si Paul po, sinulatan niya ang Church of Ephesians para i-address na itong mga Gentile believers that time ay kasali na sila or adopted na sila dun sa family ng ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Naiintindihan po ba natin yung context? Yun po yung context natin. At meron pa, pangalawang issue na in-address niya dito, ito po. At hanggang ngayon po, mga kapatid, ay issue rin po ito dito sa ating church. Hindi lang dito sa ating church, maging sa buong mundo, mga kapatid. Ito po yung issue. 2, Paul addresses the false teaching about salvation. Marami po sa labas, sa Facebook, kahit saan man, nagtuturo patungkol sa salvation na kailangan daw po tayong magpamiyembro para tayo maligtas. Kailangan tayong gumawa ng good works para tayo ay maligtas. At marami pa. Kailangan natin magpabaptize para tayo ay maligtas. Yun po ay isa sa mga issue na in-address ni Paul sa kanyang letter sa Ephesus. Emphasizing the significance of sound doctrine. False teachings assert that salvation is achieved through the understanding of hidden truth. So sa panahon po nila mga kapatid, merong mga naniniwala, mga false teachers na meron daw pong mga hidden truth, may mga nakatago pa na katotohanan at hindi sila naniniwala kay Jesus. Naniniwala sila na maliligtas sila pag nalaman nila itong mga secret na ito. Amen po ba? Nagigets po natin. Meron din po, dahil sa panahon po ni Paul, kahit hanggang ngayon, mga kapatid, ito yung tinatawag nating mga legalistic. Para sa kanila, kahit yung mga Hudyo that time, kailangan sundin nila yung mga law para sila ay maligtas. Kailangan nilang mag-burnt offering, kailangan nilang magpabaptize, di ba? Ganun po eh. Di ba? Nung ako po ay Roman Catholic pa, ang paniniwala ko ay kailangan mabaptize ng isang baby para siya ay mapunta sa langit. Kasi pag hindi, ano daw? Magiging tiyanak. Di ba? So mali po yung katuruan na yun. So yun po yung mga in-address ni Pablo sa Church of Ephesus. Ito po yung mga issue. So ngayon po, today, number 3, today's message explores 3 essential aspects of salvation. Pag-aaralan natin yung tatlong aspect ng salvation. Meron eto dito sa verse 1 to 10, makikita natin yung initial state, yung dating kalagayan natin, dating estado natin, kung hindi pa tayo surrendered life sa ating Panginoong Hesus. Makikita din natin yung future natin sa Panginoon at makikita din po natin yung present. Ano ba? Yung purpose ng buhay mo, bakit nandito ka ngayon? Amen po ba? Excited na po ba ang bawat isa? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Yung malakas na malakas. Amen! Sige po, sa unang puntos po natin, 4 na puntos po ito mga kapatid. No, kaya matagal ito mga kapatid. Ready po ba kayo? 2 hours. Okay lang po ba? Okay, mabilis lamang po ito. Sabi po dito, God considers you dead when you are in sin. Pag tayo po, nung tayo pa ay nasa buhay na makasalanan, tayo po ay patay. Amen po ba?
Balikan natin yung verse 1. Sabi po sa verse 1. Sabi po ng verse 1. And you were dead in trespasses and sin. Sabi, ikaw ay patay. Sabi mo sa sarili mo, patay. Diba? Ano ba yung patay? Tingnan natin sa letter A. Sabi po dito, letter A. Our spiritual state before knowing and believing that Jesus is our Lord and Savior is dead. Nung tayo po, hindi pa natin tinatanggap ang ating Panginoon, tayo ay patay. Hindi physically, but spiritually. Sa Greek po, this is a Greek word, sabi po, ang dead is nekros, which means lifeless, inactive, or incapable of doing anything. Diba? Ang patay, hindi na siya pwedeng umapila. Diba? O kaya pwedeng bumangon, o kaya lumabas sa kanyang tabao. Hindi, no? Diba? May nakita na po ba kayong gano'n? Wala pang gano'n eh. Patay, muling naghugas ng plato, inutusan ng misis. Walang gano'n eh, no? Maging yung mga patay na pinuntahan nung mismo nung pumatay sa kanila, no, siguro, hindi yung pumatay sa akin eh. Pero wala siyang magawa, di ba? Kasi patay siya. So yun po yung dead. Pag sinabi mong dead, wala ka nang pwedeng gawin. At tayo po, spiritually, pag tayo patay, ganun din po tayo. Wala tayo pwedeng gawin. Yung mga spiritual things, hindi natin maintindihan. Amen po ba? Yung tithings, di ba, yung pag-give, yung pagtulong sa kapwa, hindi natin maintindihan yan. Yung pag-go and make disciples, hindi natin maintindihan kasi spiritual things po yan. At nung tayo ay patay, dati, hindi natin maintindihan yan. Kahit ako dati, nagbabasa ako ng Biblia nung ako po ay bata-bata pa, pero wala pa akong genuine, totoong relationship sa ating Panginoon, hindi ko po maintindihan ang Biblia. Ganun po ang kalagayan ng isang tao pagpatay sa Panginoon. Spiritual things, hindi natin maintindihan. Amen! And according to Paul in Romans 5, nag-umpisa ito kay Adam. Alam na po natin yung kwento. When Adam sinned, he immediately died spiritually. Di ba sabi ng Panginoon, di ba, huwag nyo kakainin to, itong bunga na to, dahil pag kinain nyo to, kayo ay mamamatay. At namatay nga po sila. Not physically, but spiritually. And he began also the process of physical death at the same time. Nung pagkain nila, nung pinagbabawal ng Panginoon, nawala yung relationship nila sa Panginoon, sa Creator nila. Yung dating ganyan, dikit-dikit na relationship, nawala. They were spiritually dead in the sight of God. At ganun din po tayo, mga kapatid. Nung tayo po ay makasalanan pa, hindi pa natin tinatanggap ang ating Panginoon, ang tingin po sa atin ng Panginoon ay dead. Sabihin niyo po sa katabi niyo, dead. Amen. So yun po ang kalagayan ng tao nung tayo ay nasa kasalanan pa. Ang tanong, nasa kasalanan pa rin po ba tayo ngayon? Amen. So letter B, sabi po dito sa letter B natin, wala. Bago tayo mag-letter B, sabi pala ng Panginoon, napakaganda nito eh. Kaya sinabi ng Panginoon, naalala niyo yung sinabi ng Panginoon, kausap niya si Nicodemus, kailangan niyong maging maborn again. Kasi naintindihan, alam ng Lord yung Jesus used that terminology kasi alam niya yung concept of being spiritually dead. Kaya sabi ng Panginoon, you must be born again. Sabi mo sa katabi mo, you must be born again. And letter B, sabi mo dito, what causes our death? Alam na po natin kung ano yung cause ng death natin. Pero ito po, what causes our death? Ano ba? By nature, nung pinanganak tayo, dead on arrival na tayo. We are already dead in the sight of God. By nature, we are dead. But what causes this death is our trespasses and sin. Sabi po dun sa verse 1, trespasses. Yung trespasses means to cross
a non-boundary or willful act of disobedience. Sample po, bibigyan ko kayo ng sample. Si Levi at si Jen, misis ko po, nagwawalis si Jen. Nagwawalis. Habang nagwawalis siya, tinapakan ni Levi yun. So tawag po natin doon, sin. Ang nangyari, kinausap siya, oy nak, bawal yun na, huwag mo na uulitin. Ngayon, alam na ni Levi na bawal. Ginawa niya pa rin. No? Alam niya na kasalanan yun, pero ginawa niya pa rin. Yun po yung tinatawag na trespasses. Amen po ba? At marami sa atin, ganun po ang kalagayan. Kahit tinanggap na natin ang Panginoon, alam na natin na bawal, ginagawa pa rin natin. Amen po ba? Amen. So yun po. Next is sin. The Greek word for sin is hamartia, which means miss the mark. Ito po ay archery term. No? Sample natin is, kahit ikaw ay pumana, nag-aim ka doon, 10 beses, yung siyam hindi tumama, pero sa dulo, naka-bullseye ka, still, you fall short. Yun po yung tinatawag na sin. You fall short dun sa pamantayan ng ating Panginoon. At ito po, yung cause ng death natin. Kaya tayo spiritually dead dahil sa ating mga trespasses and our sins. Ang tanong natin ngayong umagang ito, no? Patuloy pa rin ba tayo doon sa mga trespasses and sins natin? Napakagandang reminder to sa atin ng ating Panginoon. Amen po ba? Sa letter C, sabi po dito, letter C, now, it served as a powerful reminder for us to reflect on our previous condition. Kung dati, yung condition natin, yung estado natin, eto tayo, kalumo. Natatandaan nyo pa po ba yung panahon na kayo po ay wala pa sa Panginoon? Ano po yung mga kasalanan na hindi nyo maiwasan? Diba? Ito po yung time, ito yung reminder to reflect on our previous condition when we were lost. Ito ako dati. Bakit parang bumabalik ako? Ito po yung magandang reminder sa atin ng Panginoon. You have triumphed over your former wrongdoings. Yung mga dati mong ginagawa, pinagtagumpayan na yan ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan natin ng Diyos. And if you were ever faced temptation, it is God's way of affirming that you have already emerged victorious. God has secured the ultimate victory for all. Ito po yung ating reminder sa atin ng Panginoon. Ang Diyos po natin, no, kasama natin na pinagtagumpayan na yung dati nating buhay. Amen po ba? So ngayon, ang nais sabihin sa atin ng Panginoon na ikaw ay makasalanan, no, ikaw ay patay nung ikaw ay nasa dati mong pang-estado. Sinasabi ng Panginoon, huwag ka nang bumalik doon. Amen po ba? Amen po ba? Narinig tayo ng Panginoon. Palakpakan natin ang Lord. So yun po yung unang puntos natin mga kapatid. God consider you dead when you sin. Pag ikaw ay may ginagawang kasalanan until now, tingin sa'yo ng Panginoon, patay. No? Ang Holy Spirit nag-grieve. No? Hindi ka man patay spiritually, but the Holy Spirit is grieving kasi may mali kang ginagawa. Amen po ba? Sige. So yun po yung ating unang puntos. Pangalawang puntos po natin, sabi po dito, God breaks, bago po tayo pumunta sa second point, balikan natin yung verse 2 and 3 para hindi natin malaktawan. Sabi po dito, in which you once walked, following the course of the world. Marami sa atin sinusunod yung mga makamundong bagay. Napakahirap nga naman, di ba? Dahil sa panahon natin, Facebook, alam niyo sa mga kapatid, meron sa Facebook, meron tong video na para sa akin malasway. Ni-report ko. Alam niyo, sabi sa akin ng Facebook, hindi niya daw ibaban yung video na yon kasi wala siyang nakikitang mali. No, isipin niyo, mga anak natin, mga mahal natin sa buhay, mga maliliit, nakikita yun. Diba? Yun po, ganun na po kasama ang ating mundo ngayon. Ganun na po yung course of this world. Following the prince of the air, the spirit that is now at work in the son of disobedience. Ang naghahari po dito sa lupa, si Taning. At karamihan sa atin sinusunod yung
Hindi lang sitaning, maging yung kagustuhan ng ating katawan. Amen. Verse 3, among whom we all once lived in the passion of our flesh. Ang gusto natin, guwapo tayo. Ang gusto natin, di ba, sikat tayo. Carrying out the desire of body and mind. Ang gusto natin, hindi tayo masaktan kahit may masaktan tayo. Ito po tayo dati, nung hindi pa natin kilala ang ating Panginoon. Like the rest of mankind. Lahat po tayo, sinasabi ng Panginoon, makasalanan. At tayo lahat ay patay sa patingin niya. Amen po ba? So yun po yung unang puntos natin. Pangalawa, God great love and mercy made you alive. Kung kanina, patay tayo sa ating trespasses and sin, ano naman po yung bumuhay sa atin? Sa letter A, sabi mo dito, bago tayo mag-letter A pala, basahin natin yung verse 4. Sabi po sa verse 4, ito yung napakaganda. But God. Ito yung testimony bawat isa sa atin. But God. Pag nabasa mo to sa Biblia, may sinasabi ang Panginoon, but God. Ito ka dati, pero si God may ginawa. Dati ito ako. Itong kasalanan ako dati, but God, being rich in mercy, because of great love with which He loved us. No, dati ito ako. Dati makasalanan ako pero may ginawa ang Panginoon. Tanda ko, ang sa akin, tanda ko, wala akong relasyon sa Panginoon. Nakilala ko siya 2015, 2013, nung kami po ay nag-break ng aking girlfriend that time. Broken ako, wala akong panahon sa Diyos, pero siya po lumapit sa akin. But God moment. Kayo po, naalala niyo po ba yung but God moment nyo? Yung lumong-lumo ka na sa sitwasyon mo, pero dumating ang Panginoon, inausap ka, niligtas ka dun sa kondisyon mo. But God moment. Amen po ba? Being rich in mercy because of great love with which He loved us. Verse 5, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. And verse 6, and raised us up with Him and seated us with Him in the heavenly place in Christ Jesus. Letter A po natin. Punta tayo sa letter A. Sabi po dito, why would God bother to save a sinner like you? Bakit nga ba ang Diyos na buhay, ang Diyos na greater, King of King, the Lord of Lord, no? Bakit nga ba siya bumaba pa sa lupa? Ang ganda na ng buhay niya sa taas. Bakit nga ba? Bakit kaya? Because God is merciful. Ang Diyos na pinagsisilbihan po natin is merciful, compassionate. Amen po ba? He is rich in mercy. Sabi mo sa Lamentations, chapter 3, verse 22-23, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never come to an end. Yung mercy niya walang hanggan. And they are new every morning. Sipin mo yon, araw-araw yung awa at habag ng Panginoon sa iyo, sa atin na makasalanan, bago bawat umaga. Ikaw na makasalanan, ikaw na hindi deserve yung mga blessings na natatanggap mo ngayon, no? Ito po, ang ganito kabuti ang ating Panginoon Jesus, because God is merciful. Amen po ba? Amen. So letter B, sabi po dito sa letter B natin, ito yung isa pa na dahilan, because of His great love, which He loves us. The agape love, yung unconditional love ng ating Panginoon. Niligtas po tayo ng Panginoon, hindi dahil pogi ka, hindi dahil karapat-dapat ka, hindi dahil nag-church ka araw-araw. No, niligtas ka ng Panginoon kasi mahal ka niya. Inalis ka niya dun sa dati mong kondisyon, estado ng buhay mo kasi mahal ka niya. Yun po yung dahilan. Hindi dahil sa pinaggagawa mo, sa kabutihan mo, sa yaman mo, hindi. Sa achievements mo, hindi. Ikaw po, mga kapatid, tayo po,
ay mahal ng Diyos, kaya niya tayo niligtas. Yun lamang po yun. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Do you recall the first time you heard God loves you? Naalala niyo po ba yung first time na narinig niyo ang Panginoon na may nagsabi sa inyo na mahal kayo ng Panginoon? Ako naalala ko, yun po yung time na ang pastora natin nagpe-preach siya. No, mahal ka ng Diyos. Sabi ko, mahal ako ng Diyos. Parang hindi naman ako kamahal-mahal. Diba? Imagine the Almighty God who created heaven and earth coming to earth, na pumunta sa lupa to suffer, to be crucified for you. He cherished and forgiven and did not condemn you. He valued you. And while we were still sinner, Christ died for us. So isipin mo yun na ikaw, habang makasalanan ka, ang Diyos na buhay, no, namatay siya para sa iyo. No, and ito po yung magandang encouragement sa atin ngayong umaga. Let this reality, itong realidad na ang Diyos namatay para sa iyo, yung way to transform you. Amen po ba? Amen. Sige, palampakan natin ating Panginoon. Sa verse 5, sabi po doon sa verse 5, balikan natin yung verse 5. Even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace, you have been saved. Notice yung even when we were dead. Imagine nyo sabi po doon sa letter C, even na ikaw ay makasalanan, God loves you. Amen po ba? When did God start loving you? Kailan ka kaya minahal ng Panginoon? Nung time ba na ikaw ay kamahal-mahal? Sabi sa verse 5, hindi. Nung ikaw ba ay sa panahon na, na nagsuserve ka na sa Panginoon? Hindi. Minahal ka ng Diyos kahit nung ikaw pa ay makasalanan. He loved you when you were unlovable. He loved you when you had no capacity to love. Hindi mo siya mahal. Hindi mo nga siya maalala that time. Yung linggo mo para sa inuman, para sa barkada, para sa jowa. Wala kang panahon sa Panginoon, pero noong mga panahon na yun, mahal ka na ng Diyos. Minahal ka na niya at namatay siya para sa iyo. Amen po ba? Palakpakan natin ng Diyos. He loved you and His great mercy has given to you when you were dead. Yung great love niya and mercy nung ikaw ay wala pa sa Kanya, no? Nung ikaw ay patay pa, sa paningin niya, minahal ka na ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sabi po sa Romans 5, na ipaparaphrase ko na lang para mabilis. You'll find somebody who's willing to die, give their life for a good person. Ang Diyos natin, no? Namatay siya, hindi para sa... Ang Diyos, pwede tayong mamatay para sa pamilya natin. Pero kaya niyo po bang mamatay para sa kaibigan? Siguro yung iba pwede, no? Medyo kaya, no? Sabi dito sa Romans 5, ang Diyos natin namatay, no? Kasi para sa kaibigan. Hindi lang para sa kaibigan, namatay nga siya para sa sinner. Kayo po ba, kaya niyo po bang mamatay para sa taong makasalanan? Sa taong kagalit nyo? Hindi, di ba? Ang hirap, di ba? Pero ang Diyos po natin, na ikaw makasalanan, no, tayo makasalanan, mali ang ginagawa natin, hindi natin siya naaalala, minahal tayo ng Panginoon. Ganun po, at hindi, kalupit, ka-amazing, ka-great, yung mercy and love of our Lord para sa atin. So ngayong umaga, ang tanong ng mga kapatid, nadadaman nyo pa po ba yun? Na-appreciate nyo pa po ba yun? Na-appreciate pa po ba natin yung great love and mercy natin? Or we, as Christian today, we are compromised na ng mga ginagawa natin sa buhay natin. Yung career natin, yung trabaho natin, yung studies natin, we are compromised. At nangyayari sa atin kadalasan, nagiging ritual na lang sa atin yung pag-church natin. Mga kapatid, I urge you mga kapatid na hindi maging ritual yung pagpunta natin dito. Maging way of worship natin yung kasi nung tayo ay makasalanan, minahal tayo ng Diyos. Binless tayo ng Diyos. Amen po ba?
So yun po yung maging motivation natin every Sunday, every midweek, every time na tayo po ay nandito sa gawain. Hindi ako pumunta dito dahil gusto ko lang makita yung crush ko o gusto ko lang makita ko ng pastor ko, ng leader ko. Hindi. Dapat ang motivation natin, ang goal natin, no, ang what drives us para tayo ay mag-church is the love and mercy of our God. Amen po ba? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Naawa siya sa iyo. Amen. Hallelujah. So yun po yung ating pangalawang puntos. Ang ating pangalawang puntos na God, great love and mercy made you alive. Una, patay tayo sa ating mga kasalanan. Pero pangalawa, yun po yung past natin. Pangalawa, ang Diyos natin made us alive by His love and mercy. Amen. Palampakan natin ang Diyos. Third point po natin, mga kapatid, sabi po dito, God save you by grace through faith, not your works. Sabihin po natin, basahin po natin, God save you by grace through faith, not your works. Tayo po ba naiintindihan natin ito? As Christian today, alam po ba natin ito? Mga kapatid, napaka-importante nito. Marami sa Facebook, marami sa mga nakapaligid natin, mga kapatid, hindi nila na-gets to. At napaka-importante nito, mga kapatid. No? Magkamali na tayo sa ibang nababasa natin, wag lang dito, sa katuruan ng salvation. Dahil ito po yung yung magsasabi kung saan tayo pupunta pag tayo ay namatay na. Amen po ba? Kaya napakahalaga na nawaan natin yung salvation. Amen. Sabi dito, what is the meaning of saved by grace through faith? Alam na po ba natin? What is the meaning of saved? Ikaw naligtas dahil lamang sa grasya ng Panginoon, dahil sa pananampalataya mo sa Kanya. Sa Tagalog. Amen po ba? Next slide, para mas maintindihan pa natin. God saved us by grace through faith means, number one, niligtas ka ng Panginoon, not by your works. Hindi dahil ikaw gumaganap ka sa church. Hindi dahil nagsuserve ka sa church, sa mga pastors mo, sa leaders mo. Hindi ka niligtas ng Lord dahil mabuti kang tao. Niligtas ka ng Lord by His grace and mercy. Amen po ba? Naintindihan po natin. Dahil marami po ang nagtuturo, mga kapatid, na kailangan mong sumapi sa amin. Sa iglesia namin, kailangan mong sumali. Sa religion namin para maligtas ka. Kailangan mong gumawa ng ganito. Kailangan mong magpabaptize. Kailangan mong mag-tithes and offering para maligtas. Kailangan mong sumunod sa mga batas na nilagay sa Biblia para ikaw ay maligtas. Marami po ang nagsasabi ng ganito. Kaya dapat aral tayo na mga kapatid, ito po, we are saved by grace through faith, not by our own works. Amen po ba? Palakpakan natin ang Lord. And number two, not by grace plus works. Marami po sa kapatid natin sa labas na medyo na iba na yung takbo. Ang para sa kanila, kailangan yung binigay na Panginoon na grasya, tumbasan mo pa ng works. Kailangan pa ng grace plus works. No, kumbaga para sa kanila, kulang pa yung ginawa ng Panginoong Hesus sa cross. Amen po ba? Naiintindihan po ba natin? Tama po ba yun? Mali po yun, mga kapatid. We are saved by grace alone. By His mercy alone. By yung faith natin sa Kanya. Hindi tayo na-saved dahil sa by grace plus works. Hindi po. Tanging yung yung pagliligtas lang ng Panginoon by grace. Bibigyan ko po kayo ng sample. Naalala niyo po, every Holy Week, alam po natin yung kwento. Yung
Si Jesus nakapako sa cross, meron siyang isa dito, isa dito. Yung isa, di ba, medyo tinanong niya pa si Jesus, hindi siya naniwala. Pero yung isa, anong sabi? Lord, pag ikaw nasa paraiso na, alalahanin mo ko. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Nagsinungaling ba ang Panginoon nung sinabi niya yon? Tingin niyo naligtas yung makasalanan na yon? Surely, he was saved. Ang tanong, anong ginawa nung makasalanan na yun? Nagpabaptize po ba siya? Wala siyang magawa. Dead siya. Wala siyang magawa. Hindi siya nagpabaptize. Sumali ba siya sa mga religion? Nag-tithes and offering ba siya? Anong ginawa niyang mabuti that time? Wala siyang capacity to do anything. Ang ginawa niya lang, alam niyo kung ano? Nagtiwala siya sa Panginoon. Faith. Amen? Palakpakan natin ang Lord. So yun po mga kapatid. Tayo niligtas lang ng Panginoon dahil sa awa niya sa atin, sa grasya niya sa atin, at sa faith na meron tayo. Ang tanong, sample natin, paano kaya kung yung napako na kriminal na yon, binigyan ng Panginoon ng buhay, bagong buhay, hindi siya namatay? Tingin nyo anong gagawin ng kriminal na yon? Siyempre, magbabagong buhay. Maniniwala sa Diyos, magpapabaptize, di ba? Ano pa? Gagawa ng mabuti. So yun po yun mga kapatid. Yung good works is fruit lamang po ng salvation natin. Amen po ba? Amen po ba? Napakahalaga na maalala natin yung mga kapatid. We are saved by grace through faith, not by works. Kahit sino hindi makapagyabang na ginawa ko to, Lord! Lord! Nagpalayas ako. Di ba sabi pa sa sa Bible, hindi lahat na magsasabing, Lord, Lord, pupunta will enter the kingdom of heaven. Di ba, Lord! Nagpalayas pa ako ng demonyo gamit pangalan mo. Pero hindi siya nakapunta ng heaven. Di ba? Mga kapatid, tanging magliligtas sa atin yung faith natin sa ating Panginoon. Yung grasya niya at yung great love niya sa atin. Amen po ba? Palakpakan natin ng Lord. Number 3, not by grace in the absence of faith. Ito po, universal salvation. Ito po kadalasan sa Roman Catholic na pag ikaw na-baptize na, save ka na. Kahit anong gawin mo, save ka na. Wala nang makakaalis sa'yo sa pagmamahal ng Diyos. Yun ang sinasabi nila. Pero sabi, klaro sa Biblia, nasabi doon mga kapatid, dito sa verse na binabasa natin, na we are saved daw by grace and by our faith. Kailangan ng faith para tayo maligtas. Amen po ba? So ngayon, ang tanong, kamusta yung faith nyo? Nagdi-deepen po ba? Nag-grow po ba yung faith natin sa Panginoon? Kasi yun po yung tinitira-nitanin yung faith natin para tayo ay hindi maligtas. Amen po ba? Sige, palakpakan natin ng Lord. Ganon kasela ng teaching ng salvation. Bakit? Kasi sa lahat ng turo sa Bible, mahirap pag dito ka nagkamali. Kasi sa tulad ng sabi mo kanina, pagkat ito lang ang turo na magsasabi kung saan ka pupunta pag ikaw, yung mata mo, yung paa mo nagpantay na. Kaya napakahalaga na pag-aralan natin, maunawaan natin itong salvation. Amen po ba? Amen. Next! So yun po, ito po yung pangatlo natin. God save you by grace through faith, not your works. And next natin, fourth, main point po natin. Una po tayo patay sa kasalanan natin. Pangalawa, binuhay lamang tayo ng Panginoon out of mercy and love. Pangatlo, you are saved by grace through faith and not by your works. And pang-apat ay, as a new creation, God instructs you to carry out act of goodness as a new creation. Verse 10. Punta po tayo sa verse 10. Etong verse 10, mga kapatid, ito po yung ginagamit ng iba nating ibang religion sa labas para sabihin na kailangan nilang
gumawa ng kabutihan, ng good works para sila maligtas. So ngayon, ay medyo aalamin natin ano ba talaga yung totoong context na itong verse 10 na to para hindi tayo maligaw. No? Ang context nito, for we are His workmanship. Tayo daw po ay ano? Workmanship. Ikaw yung, tignan mo yung katabi mo. Perfect ba yan? Yan po ay ano yan? Creation ng Lord. Yan po yung, sabihin natin, yan po yung art ng Panginoon. Magandang ginawa ng Panginoon. Amen po ba? Mukha bang maganda yung inyong katabi? Amen. Created in Christ Jesus for good works. So madaling sabi, you are created na maganda, pogi, may kakayanan ka. Para saan daw? Created in Christ for good works. Kinreate ka ng Panginoon. Para saan? Sa good works. Pero sabi ng verse 9, pero hindi mo dapat ipagyabang yun. Amen? Which God prepared beforehand. So sabi dito, sa madaling sabi, no, nung kinreate ka ng Panginoon, nung nasa tiyan ka pa lang ng nanay-tatay mo, ay, ng nanay lang pala, mga kapatid, meron nang nakaprepara ang Diyos para sa iyo. No, amen? That we should walk in them. Letter A, sabi po dito sa letter A. Now, verse 10 has two parts. The first part is God's work in you. Second part is God's work through you. The first part is we are His workmanship. Sabihin niyo po, workmanship. That's what God does in you. The second part is we're created in Christ Jesus to do good works which God has prepared beforehand that we should walk in them. Letter B, sabi po sa letter B, yung first part, we are His workmanship. Literally, we are His work of art. Napakaganda mo. Amen po ba? Napakagwapo ng katabi mo. Naniniwala kayo doon? Magsumigaw ng amen yung naniniwala na maganda, gwapo yung katabi nila. Parang mahina, kapatid. Parang hindi siya naniniwala na ikaw ay masterpiece ng Panginoon. Sabi sa Biblia, kaya importante na mag-soul revive tayo. Sabi po sa Biblia, we are made by ayon sa kanyang wangis. Amen. Some of you might argue that you don't feel this way. Ay, Brother Lyndon, parang hindi naman ako masterpiece. Parang yung ilong ko medyo nagkamali ata ang Lord. No? You don't feel a masterpiece in MOC. Parang hindi ka tila isang tila isang sining sa museo di naluluma. Parang sining sa museo ng mukhang lumang-luma na talaga. And that is because you are aware of your own failures. No? Aware ka dun sa mga kakulangan mo. No, you are aware of your own shortcomings. You see your own flaws. That's because you are still in process. Baga ikaw ay masterpiece ng Lord under construction. Sabihin mo sa katabi mo, you are under construction. Amen. So yun, malinaw ba yun? Sana maging malinaw sa atin na we are created ng Lord na masterpiece. Hindi mo man feel yun, pero dadating ang panahon, bibigyan tayo ng glorified body, pero ngayon, in present times, gusto ko sabihin nyo sa sarili nyo, mga kapatid, that you are God's masterpiece. Amen. At ginawa ka, at ito yun, ginawa ka ng Panginoong masterpiece kasi may purpose. Sinave ka ng Panginoon kasi may purpose. Amen po ba? Ito yun, letter C. Sabi po dito, now, that work in you is for a reason. Yung magandang ginawa sa iyo ng Panginoon, binigyan ka ng talent, binigyan ka ng blessing, ng opportunities, ginawa na yan for a reason, for a purpose. Ano kaya yun? And it's that God might work through you. Na ikaw ay magamit ng Panginoon as an instrument. Para saan? To save other lost people. Yun po yung sinasabing good work dito. Nais kang gamitin ng Panginoon sa good work
At na yun po ay hinanda niya na nung umpisa pa lang. Hinanda na ng Panginoon yung mga pangangailangan mo. Hinanda na ng Lord yung mga plano, no? Para sa mga gagawin mo. Amen po ba? At yun po yung ginawa sa amin ng Panginoon. This is because you will never, and it's that God might work through you. The message that God is sending to you as a new creation is that you should engage in act of goodness. As a new creation ng Lord, ang sinasabi niya, no, ma-involve tayo dun sa act of goodness. Ano ba yung mga goodness na yun? No? Sa kanila, that time, yung mga law yun mga ginagawa nila. Pero sa atin, yung pagsaserve natin to other people. Pagsaserve natin sa ating Panginoon Jesus. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Pag hindi po tayo na-involve sa mga ganito, especially sa mission natin, sa global mission natin, yung buhay niyo parang kulang. Parang may kulang sa buhay niyo. Mararanasan niyo yung mga kapatid. As Christian, we are created by God to fulfill His mission. Yung go make disciples, mga kapatid, hindi lang yung para sa mga pastor. Para yung sa lahat ng Kristiyano na naniniwala sa Kanya. Amen po ba? Pag hindi mo naranasan yon, you will never feel complete. Kaya, ang nais ngayon ng ating Panginoon, magamit tayo sa Kanyang kingdom. Amen po ba? Amen. So gusto ko lang i-share ulit yung serve others to honor God, not to earn salvation. So dito sa verse 10 na to, yung sinasabi, para mas malinaw sa atin, kaya tayo nagtatrabaho, kaya tayo gumaganap ng good works, to glorify God, not to earn our salvation. Amen po ba? Malinaw. Kasi sa verse 8 and 9, sabi doon, by grace lang tayo naligtas. By faith. Amen po ba? And not by your own works. Amen. Sige, palakpakan natin ng Panginoon. And dito po tayo magtatapos. Sinanyayaan ko lahat tayo tumayo. Gusto ko lang i-echo yung sinabi ng isa sa pinakamatalinong pastor na nakilala ko. Sabi niya, magbunga ng mabuting gawa para sa Diyos. Oftentimes, mabubuting gawa to satisfy ang tao. Ganun tayo minsan Kadalasan ganun tayo Gumagawa tayo ng mabuti para makita ng katabi natin na tayo ay mabuti. Pero dito, gusto sabihin is, kailangan nating matutunan na gumawa ng mabuti for God. Amen po ba? Palakpakan natin ang Lord. Alam niyo mga kapatid, kung ikaw, dati patay, lahat tayo dumaan tayo sa stage na we are dead in sin. Imagine niyo, no? Yung amazingness ng ating Panginoon. Sample natin, mga kapatid, kung ang isang surgeon, kaya niyang gumamot gamit lang ng kutsilyo na mapurul pa. Okay yung nangyari sa kanya. Di ba good surgeon yun? Amen mo ba? At isang painter, meron toothbrush lang, tapos mga ilang tawag nito paint, pero nakagawa siya ng isang masterpiece. Di ba, isa siyang mahusay na painter. Amen po ba? Pero ang Diyos natin, imagine niyo, gumamit siya ng dating patay, spiritually dead. Dating napakadaming flow, napakadaming problema sa buhay, ginamit ka ng Panginoon. Imagine ninyo, how great is that God? Amen po ba? Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah. Sige, uwitan natin ating Panginoon. Napakabuti mo. For our application, number 1, acknowledge your spiritual past.
Sabi ng Panginoon, balikan mo yung dati mong kondisyon. Ano ka ba dati? Number 2, appreciate God's mercy. Alalahanin mo yung awa habag na binigay sa iyo ng Panginoon. I-appreciate mo yon. Hindi mo dapat deserve yung love ng Panginoon. And number 3, understand salvation by grace through faith, not by your words. Hindi ka pwedeng magyabang, Lord, ang dami kong ginawa para sa'yo. Kailangan ligtas ako pagdating mo. Kailangan maintindihan natin na tayo ay niligtas lang ng Panginoon. Amen. Number 4, live as a new creation. Live with the purpose. Purpose na mag-glorify ang Panginoon sa iyong buhay. Amen po ba? Tinawag ka ng Panginoon for a purpose. Kaya ka nandito ngayon for a purpose. Naniniwala ako na tinawag ka ng Panginoon para sa pamilya mo, first and foremost. Tinawag ka ng Panginoon para yung mga pamilya mo, mga mahal mo sa buhay, makakilala rin sa ating Panginoon. Second, sa ating mga kaibigan. Amen. Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. Awitan natin siya. Yes, Lord. Hallelujah. Awitan natin siya. Abandon every distraction. My attention is set on you. Awitan mo siya, kapatid. My devotion, Jesus my portion. My affection is set on you. Yes, Lord. I was made to worship. I was made for your embrace. Yes, Lord. I was made to worship. I was made to bless your name. Hey. I will bless the Lord at all times. I will bless The Lord at all times. I was made to worship. I was made to bless your name. Yes, Lord. Hallelujah. I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was made to worship. I was blessed to your name. Yes, Lord. Hallelujah. We'll bless the Lord. I will bless the Lord. I was made to worship. Yes, Lord. Hallelujah. I was made to bless your name, Lord God. I will shout. Will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I will. Yes, Lord, I was made to bless your name. Okay, kapatid. Taas mo ang iyong kamay. I invite you to raise your hands to the Lord. The Lord at all time. I will bless the Lord at all time. I was made your name. Minsan pa, I will bless. I will bless. Bless, Lord.
Yes, Lord. Hallelujah. I was made to worship you, Lord God. Panginoon, my purpose in life is to glorify you, to worship you, Lord God. Lord, thank you for the wonderful opportunity, Lord God, that we can worship you this afternoon, Lord God, this morning, Lord God. Thank you, Lord God, that you are our God, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Lord, tapat ka sa iyong mga anak. Napakabuti mo, Panginoon. Thank you for the purpose na binigay mo sa amin. Hallelujah, Lord God. Lord, may we live, Lord God, as a new creation in you, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa past, Lord God, na kami po ay niligtas mo. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat din po, Panginoon, sa future na ikaw po ay makakasama namin. Lord God, at maraming salamat in the present. Lord God, na ikaw po ay may pinapatrabaho sa amin. Meron kaming purpose in life. Hindi kami tulad ng iba, Lord God, na walang purpose. Lord, thank you for giving us our life na may purpose, my goal, and it's to glorify your name, Lord God. Napakabuti mo, Panginoon. Lord, I pray for your son and daughter right now, Lord God. Gamitin niyo po kami mightily sa iyong kingdom, Lord God. Lord God, I pray na hindi po namin ma-hindrance, Panginoon, yung will mo sa amin. Hindi po namin ma-compromise, Lord God, yung purpose mo sa buhay namin, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Lord, patuloy niyo po kaming kuhawin ng inyong banal na salita. Patuloy kaming magkaroon ng genuine relationship with you, Lord God. Hallelujah, Lord God. Make us more like you. Make us more mature Christian. Hallelujah, Lord. Lord, may we apply the word na narinig namin ngayong umagang ito. May kami po ay matransform by your words, Panginoon. Lord, ngayon pa lamang po we claim the victory in your name, in Jesus' mighty name, Lord God. We'll also rebuke the work of the devil in Jesus' mighty name. Taning dating ka ng talunan. In Jesus' mighty name. Lord, napakabuti mo, Panginoon. Maraming salamat po sa alay mong buhay sa amin. Maraming salamat po sa grasya mo, Panginoon. Maraming salamat po sa great love mo sa amin. Lord, muli, Panginoon, thank you po, let your will be done. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah.